Time of Christ was near, though the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contained the plan, they just could not understand. Your most wholesome word was done to the world of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. We praise you, Father in heaven. We glorify your holy name, Jesus Christ of Nazareth. And we welcome you, Holy Spirit. Take over in this place and in our hearts, O Lord. We pray. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pinakamamahal naming Diyos, aming Yahweh El Shaddai, pinupuri at niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan, dinadakila, sinasamba ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. At salamat po sa biyaya ng kaligtasan, sa lahat ng patuloy mong ginagawa sa aming buhay. Diyos, dalangin namin sa gabing ito, mag-usap ka po sa buhay ng bawat isa. At dalangin kong kumilos ka sa buhay namin na may kalakasan. Ang mabuting balita nawa po ay tumimo sa aming puso at maghatid ng kaliwanagan. Diyos, dalangin namin ito'y sundan ng iyong tanda, timala at kababalaghan, at mangyari po ang iyong kalooban. Gamitin mo ang lingkod mo mightily, boldly, and powerfully, kasama ang iyong mga awit. At ito'y inaangkin po namin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ating purihin ang Panginoon.
tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Sa hirap man at hinawa, purihin ang Panginoon. Si Kristo ay narito na, naging lakas at pag-asa. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibigay natin yung pinaka-the best, pinaka-mainam, pinaka-malakas, pinaka-mainam na palakpak sa Panginoon. Sabay sigaw. Welcome, Holy Spirit. Take over. Sabi niyo, take over in my heart. Purihin natin ang Diyos. Tanong ko sa inyo, nasa inyo ba ang Espiritu Santo? Talaga? Sabi kasi ni Saint Paul sa 1 Corinto 2:14, ang sino mang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, para sa kanila ay kahangalan itong pinagagawa natin. Pinagtatawanan tayo, tinutuya, kasi wala yung Espiritu ng Diyos sa kanila. Pero sa mga tao niyang nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, naunawaan nila ang lahat ng bagay. At ito'y ating kapangyarihan. Nakasulat po yon sa 1 Corinto 2:14 hanggang 15. Okay. Handa na po kayo? Parang wala. Handa na kayo makinig? Our healing message for tonight is taken from John chapter 20. Sabi nyo, 20. Chapter 20, verses 19 to 23. John chapter 20, verses 19 to 23. At yan yung ang sabi ng banal na kasulatan. Noong panahong iyon, kinagabihan ng araw ding iyon, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. At muling sinabi ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan." Kung paanong kayo.
At sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinatawad na ang mga iyon. Subalit, ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Blessed be the Lord God Almighty. Blessed be the Lord God. Blessed be the Lord God Almighty. Blessed be the Lord God Almighty, Father in heaven. Blessed be the Lord God Almighty, the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the air, in all the earth. May your kingdom be exalted in our praise. As your people declare your mighty works. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be, who was and is to come. Blessed be, who reigns forevermore. Purihin ang Panginoon. Tinapos na agad kasi nung choir, ano? May karugtong pa dapat yun, ano? Ano yung karugtong noon? And I will lift your name on high, di ba? I choose to lift your name on high, di ba? Okay na lang yun, okay? Huwag nyo nang iduktog kasi naputol na eh. Okay? Taas ang kamay nyo. At dahan-dahang maupo. Dahan-dahan pong maupo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi naman po, Father. Naku, napakarami po ang hindi sumagot. Hallelujah. Alam nyo, napakalaga po yung response o yung tugon, yung pagsagot. Diba sa simbahan, pag nagmimisa, may salmong tugunan at maraming Katoliko sa atin, hindi tumutugon. Parang kayo ngayong gabing ito. Kaya uulitin ko po para kayo uuwing pinagpala. Amen. Naku, wala akong kausap talaga. May kausap po ba? Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Dahil kayong lahat ay sumagot, answered prayer kayong lahat. Maniwala po kayo, that's faith. Yan ang pananampalataya. Hindi mo pa nakukuha, hindi mo pa natatanggap, hindi mo pa nakikita, pero kiniklaim mo na. Amen. That's the definition of faith, pananampalataya. Hebreo chapter 11 verse 1. Diba? Ang pananampalataya, paniniwala sa mga bagay na di natin nakikita at pinaniniwalaan natin, tinatanggap na natin ito.
sa ating buhay. That is faith. In English, sabi po ron, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ebidensya ng mga bagay na di natin nakikita. Yun ang pananampalataya. Amen. Ha? Yes, amen. Alam niyo, sa bawat palakpak niyo po, may power na dumadaloy. Ha? Totoo po yun. Kasi yung pong pagsamba, yung worship, nasa puso. Amen. Worship is in the heart, in the bottom of our hearts. Ano? Ang pagsamba. Ang pagsamba po nasa kaibuturan ng ating puso. Worship is in the bottom of our hearts, mga kapatid. At nai-express o naipapakita natin ang pagsamba sa pamamagitan ng pag-awit, pagpalakpak, Yes, amen, O Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Jesus. pagsigaw ng papuri, yung pagsayaw natin kapag nag-aawitan. Lahat po yun, expression of worship. Pinapakita mo. At lingid sa kaalaman nyo, sabi ng pag-aaral dito, there is power in worship. May kapangyarihan sa pagsamba. At sinabi pa doon, there is healing in worship. May pagpapagaling kapag ikay sumasamba sa Diyos. May kagalingan. Kaya yung iba hindi nagsasawang magsamba, pumalakpak, walang sawang pumapalakpak. Amen, O Lord. Pag uwi nila, nagugulat sila bakit magaling na siya. It because there is power in worship. May kapangyarihan ang pagsamba sa Diyos. Amen, O Lord. Amen po ba? Amen. Ating pag-uusapan po ay ang pangako ng Diyos. Sabihin nyo sa iyong katabi, pangako ng Diyos. Alam nyo ba kung ano ang pangako ng Diyos? Yung isi-celebrate natin this coming Sunday, it's the birthday of the church. Amen, yes. Ang birthday nating lahat. Lahat, amen. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, sa Sunday ay birthday nating lahat. Sa Sunday, birthday. Ha? Huwag kayo dapat a-absent doon. Sa El Shaddai, advance ang celebration sa Saturday. Kasi ang birthday ng simbahan, at alam naman natin, ang simbahan ay ang mga tao. The church are the people of God. Ecclesia, those who are called out. Ecclesia or iglesia, ik means called, klesia means out. Ecclesia, Greek word po yun. Sa salitang English, iglesia. Iglesia nino, ni Kristo, na sinabi nung 33 AD, hindi po 1914 ha. Yung 1914, si Manalo po yun, tao yung nagtatag nun. Ang tunay na iglesia ng Panginoon ni Kristo ay ang itinayo ni Kristo. Kailan? 33 AD na magsiselebrate tayo ng birthday sa linggo. Ang pagbaba ng Espiritu Santo, Pentecost. Pente, sabihin nyo, Pente. Cost. Ang ibig sabihin ng Pente, 50, 50. Pagkalipas na si Kristo yung mamatay at muling mabuhay, nung siya'y muling mabuhay, 50 araw, kailan umakyat sa langit si Kristo? Kailan? 30 days. 40 days. 40 days. 40 days. Pagkalipas ng 40 araw, si Kristo nung muling mabuhay, after 3 days, nabuhay siya. At nakapiling pa ng mga alagad muli. Nagturo sa loob ng 40 araw. Diyan kinuha yung ating turo kapag may namatay, may 40 days. May 40 araw. Pag may namatayan, di ba? Tapos pagkatapos ng 40 araw, si Kristo'y umakyat sa langit.
At pagkatapos na siya'y umakyat sa langit, pinangako niya na siya'y magbabalik. Amen. Yes, amen, O Lord God. At pinangako rin niya na pagkalipas ng 50 days, 40 days plus another 10 days, ikalimampung araw, pinangako niya sa mga alagad, huwag kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin niyo roon ang ipinangako ng Ama. Huwag niya kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin niyo roon ang ipinangako ng Ama. Alin? Ang Espiritu Santo. Sabi ng Panginoon Hesus, hindi ito maisusugo ng Ama hanggat hindi ako umaalis sa inyo. At hindi ko kayo iiwang nag-iisa. Isusugo sa inyo, sa ating lahat, ang Espiritu Santo. Amen. Tanong, so birthday natin sa linggo, Amen, O Lord. birthday ng simbahan, at ang simbahan ay ang lahat ng sumasampalataya kay Jesus. The believers, mga mananampalataya, tayo po ang simbahan. Ito, building po yan. Building. Pag wala ng tao dyan na nagpapasok at sumasamba, hindi na matatawag yang simbahan. Kasi ang simbahay tinatawag dahil may mga taong nagpupuri at sumasamba sa Diyos. At ang pangako naman ng Panginoon, kapag may sumasamba ng dalawa o higit sa dalawang tao, Mateo 18:20, pangako ng Diyos, naroroon siya sa kanilang kalagitnaan. Naniniwala kayo naririto ang Panginoon sa kalagitnaan natin. Kaya kung kayo natutulog, nakikita kayo ng Panginoon. Kung kayo ay hindi naniniwala, alam ni Lord yon. Kung sino ang hindi naniniwala, alam ng Panginoon yung mga kabataan na makukulit. Kilala yun ng Panginoon. Kaya hindi dapat tayo maging makukulit. Kailangan tayo tahimik na nakikinig at nagpupulit, pumapalakpak sa ating Panginoon. Sabihin nyo, confirmation. Ito ang topic natin, confirmation of the promise. Ang pangako po ay si Holy Spirit. Yun ang pangako. And this gospel, itong gospel na ito, John chapter 20, verses 19 to 23, mga kapatid, ay ito po ay nagsasabi. This gospel describes. Anong dinidescribe? Anong pinapaliwanag? Anong itinuturo ng gospel ngayong gabing ito? Na ito yung gospel din. Dalawa kasi ang gospel na pwedeng basahin sa linggo. Ito at yung John 14 and 15 patungkol sa Holy Spirit. So, ito po ay nagdi-describe about Jesus Christ's appearance, yung pagpapakita ng Panginoon. Nung unang araw ng Sanlinggo. Ano ang unang araw ng Sanlinggo, bro? Bro, anong unang araw ng Sanlinggo, bro? Hindi alam ni bro. Si Iha. Bro, ha. Iha, bro. Ano po? Ano? Ang unang araw ng Sanlinggo ay Linggo. Hindi Lunes. Hindi Monday. Ang unang araw ng Sanlinggo ay Linggo. Kaya't nag-uumpisa ang pagbilang ng araw, Linggo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ikapitong araw, Sabbath day. Araw ng pamamahinga ng Diyos. Nung ikapitong araw ng Sabado, nagpahinga ang Ama sa paglikha. Ngayon, ay bakit Linggo ang pagsamba ng Kristiyano, hindi Sabado? Yung mga Sabadista lang ang nagsasamba ng Sabado. Yung El Shaddai naman kaya Sabado kasi nakiusap siyempre ang mga ang mga obispo na wag sasabayan yung simbahan kasi pag sinabayan natin yung simbahan, yung mga parishioner napunta sa El Shaddai.
Now bro, ano ang unang araw? Linggo. Yan. Ano kayo, magkakapatid? Ayan. Para magkakapatid kayo lang, ano, tingin ko. Unang araw ng San Linggo ay Linggo. At kaya araw ng Linggo ang pagsamba ng mga Kristiyano sapagkat si Kristo nang muling mabuhay araw ng laksan nyo naman. Nang si Kristo ay muling mabuhay araw ng nang bumaba ang Espiritu Santo after 50 days araw ng Linggo. Kasi may 7 days in a 1 week. 7 times 7 equals 49 days plus 1 day. Yung 49 pumapatak yun ang Saturday, yung ika-50 ay Sunday. Kaya araw ng Linggo ang pagsamba ng mga Kristiyano. Kaya sabi ng Bible, tuwing unang araw ng San Linggo, magtabi na kayo ng inyong paghandog sa Diyos. Hindi yung pagdating ng simbahan, saka pa lang kayo mamimili ng pinakamaliit na barya sa inyong wallet. Sabi ng Biblia, tuwing unang araw ng San Linggo, ay magtabi na kayo ng inyong paghandog sa Diyos. Turuan nyo na, iba pa yung 10%, iba pa yun, ika po yun. Ha? Yung unang araw ng San Linggo, ibig sabihin, pag magsisimba, pagsasamba tayo sa Diyos, magbukod na ng inyong paghandog. Ang tawag doon ay love. Ayun, love. Ngayon ang tanong ko, gaano nyo kamahal ang Diyos? Because that is your love offering to God. Gaano? Piso ba? Yung ba ang pag-ibig nyo sa Diyos? Halagang piso? At sinasabi natin, mula sa iyo ang lahat ng ito. Mula daw sa Panginoon lahat ng ito, pero ang hawak ay piso. Piso lang ba ang inyong pag-ibig sa Diyos? Ha? Doon natin may express gaano natin kamahal ang Panginoon. At sinabi naman ni St. Paul sa 1 Corinto 9 na ang pagbibigay ng handog sa Diyos ay dapat bukal sa puso at hindi napipilitan lamang. Malaki nga, napipilitan ka naman, ay di ka lugod-lugod sa Diyos. Amen. Kaya, yun po ang napahalaga kung bakit Linggo ang pagsamba natin. Kasi pag tinanong kayo ng mga ibang sekta, wala kayong maisagot. Kaya't ang sagot nyo nga ay, sasabihin ng ibang sekta, di ba ang Panginoon ay nagpahinga on the 7th day, araw ng Sabado, bakit kayo Linggo? Ba't hindi kayo Sabado? O may sasagot na kayo. Kasi araw ng Linggo nabuhay si Kristo. At araw ng Linggo bumaba ang Espiritu Santo. At araw ng Linggo kayo nagsasama-sama ng pamilya para sumamba at magpuri kay El Shaddai. Amen! Kaya mahalaga po yan. Ha? Mahalaga yun. Kaya nung sabi ng Bible, this is the Jesus appearance to His disciples on the evening, nung gabi. On the evening of the first day of the week. First day of the week is Sunday. Providing profound, pag sinabing profound, malalim na aral. Profound insight o aral into forgiveness, pagpapatawad, ang banal na Espiritu Santo, and the disciples' role in continuing Jesus' ministry. Wala akong kausap. Ang aral daw po ay tungkol sa pagpapatawad. Tungkol sa pagpapatawad at tungkol sa Espiritu Santo, yung pangakong ibibigay, at tungkol sa disciples of Christ. We are the followers of Christ.
Kaya ano yung role natin? Ano yung gampanin natin bilang mga disipulo o mga tagasunod ni Jesus? Wala akong kausap. Kasi ang akala natin, ang role lang natin bilang Katoliko ay pag nagsisimba, tumayo, umupo, tumayo, umupo. Diba? Diba pag tayo sumisimba, maupo po ang lahat. Tumayo po ang lahat. Lumuhod po ang lahat. Akala natin yun lang. Ha? Pero ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? I have some teaching that you need to take home for tonight. Kailangan mayroon kayong iuuwi pagdating sa bahay nyo. Na ang pagkukwentuhan nyo dapat yung napakinggan nyo, hindi yung ang pinagkukwentuhan nyo pagdating ng bahay nyo. Ano kaya ang tatama bukas? Yung pinagkukwentuhan ng mga kabataan, yung dinownload nila na tinuturuan agad ng social media magsugal ang mga kabataan. Sa color game at kung ano-ano mga dinadownload nila. Nung mayroon pong nagpunta sa akin at nagpa-counseling, gulat na gulat siya. Kasi yung 3 anak niya na lalaki, bakit laging nagkukulong sa kwarto? Ano kayang ginagawa? Pag kayo nagkukulong sa kwarto, anong ginagawa nyo? Ha? O nag-ML daw. Ha? Masama yun. Hindi ka lugod-lugod sa Diyos yun. Ha? Kaya sabi nung parent niya nung dumating sa akin after my broadcast, madaling mag-aalas 7. Sabi niya, Brother Rex, pray over mo naman at pa-counseling kami kasi itong anak namin, di namin malaman kung anong ginagawa. Lagi nagkukulong sa kwarto. Minsan daw niya ay nahuli. At nung mahuli po, nung mahuli nung ama, ubos na yung make-up ng nanay niya. Kaya pala nagkukulong sa kwarto. Inubos yung make-up ng nanay niya. Nagalit yung tatay. At ang sabi ng tatay, anak, bakit mo naman ako inubusan? Pati pala yung tatay, naging ano na rin. Bakit tawa ng tawa kayo, bro? Hindi. Alam mo, totoo po yun, ano? Yung pong nagpunta sa akin, hindi naman po yun talagang ano eh. Napunta po doon kasi nga nalulung po sa sugal. At saka sa kabababad sa internet, do sa cellphone, alam mo parang na-stroke siya, hindi na po makalakad yung bata. Hindi na po makalakad. Kasi yung, ano tawag dito? Radiation. Ha? Yung radiation, alam mo pag kayo nagko-computer, di ba? Tingin mo parang nabubulag ka tuloy. Lumalabo yung mata mo. Kasi ang lakas ng radiation ay babad na babad. Ha? Anong epekto nun? Sakit, karamdaman. Pero pag nagbabad ka, salita ng Diyos, kapangyarihan, katagumpayan ang ating makakamtan. Di ba? Sabi ng awit, babad! Sa presensya mo, babad! Sa kanyang salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo. Laging uhaw yung usa sa tubig. Ang tubig ay sumisimbolo sa salita ng Diyos at sa banal na Espiritu Santo, ang presensya ng Diyos. Ang hina. Ang hina. May 30 minutes pa. May 30 minutes pa po. So, this gospel emphasizing, ano po, nag-i-emphasize po in the resurrection, yung pagkabuhay ng Panginoon.
As a source of comfort and security. Kung hindi po nabuhay si Kristo, baliwala tayo. Kung hindi nabuhay na muli ang Panginoon, useless ang ating mga pinagagagawa. Pero salamat, nabuhay ang Panginoon. Kaya po, ito nagpapakita yung gospel natin. Ang mga alagad nakakulong sa kwarto, natatakot sila sa mga Hudyo dahil baka sila'y patayin o ipako rin sila sa krus. Pero tingnan niyo po, ano ang sabi ng Panginoon? Nung ang Panginoon ay dumating doon sa gitna, ano sinabi niya? Dahil sila'y takot na takot, ano ang sabi ng Panginoon? Annyeonghaseyo, sabi niya. Diba? Ano sabi ng Panginoon? Annyeonghaseyo! Sabi ng Panginoon sa mga alagad, Annyeonghaseyo! Brother Rex, ano yung Annyeonghaseyo? Sa Koreano po, sumainyo ang kapayapaan. Sabi sa Koreano, peace be with you. Ang taong takot na takot at walang kapayapaan, binigyan ni Jesus ng kapayapaan at sila'y sumigla. The source of everything is Jesus. Kaya po si Kristo ang pinagmumulan ng lahat. Kung ikaw'y malungkot, kung ikaw ay maraming problema, walang ibang solusyon kundi ang Diyos. Amen. Ang solusyon po ay ang Diyos. Amen. Pag ikaw ay nanampalataya sa Diyos, pinahawakan mo ang kanyang mga pangako, magaganap sa buhay natin ang pangakong ito ng Panginoon. Amen. Kaya, ano sabi ng verse 20? Pakinggan niyo po ito, makinig kayo. Sabi ng verse 20, pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Bakit pinakita, bro? Iha, bro. Pag sinabi, bro, iha, bro, ha. Si bro at si iha, bro. O, ano, bakit? Para alam mo buhay siya. Para maniwala sila na si Kristo yon, hindi fake. Usong-uso ngayon maraming fake news. Kaya ipinakita niya na ako ito, muli akong nabuhay, ito ang tanda, yung pako sa kamay ko, yung sibat sa tagiliran ko. Yun ang ebidensya. At pagbabalik ni Kristo, ayon sa kasaysayan, pagbabalik ni Kristo, andun pa rin yung butas na yun. Andun pa rin yung butas sa tagiliran. Ebidensya sa lahat ng mananampalataya, hindi tayo mapipeke, hindi tayo malilinglang ni Satanas. Amen? Kasi sabi ng Biblia, darating ang huling panahon, maraming magsasabi, ako si Jesus. Yung isang nagpakilalang siya si Jesus, nakakulong na ngayon Di ba? Yung isang taong nagpakilalang siya si Jesus ay nakakulong na ngayon Kasi sabi sa huling araw, maraming magpapanggap at magsasabing siya si Kristo. Pero wag anya kayong mabalisa, wag kayong malungkot, sapagkat babalik ako. At sino ang babalikan ng Panginoon pagdating ng pagbabalik ni Kristo? Silang mga tapat, nanalig, nanampalataya at nagsabuhay ng salita ng Diyos. Kaso kung tagal na natin nakikinig ng salita ng Diyos, di naman natin sinasabuhay. Mas sinasabuhay natin yung mga numero na sinasabi ng preacher para itaya sa luto o sa weteng. Yun daw ang tinatandaan ng iba Yan naglilista ng numero. Kasi ako po, ang area ko Batangas, kaya pag nababanggit ko yan, tawanan sila. Nahalata may tumataya pa ng weteng at loto, Kasi umagang-umaga, sasabihin, Mare, ano tumama? Diba?
sa atin. Kapag tayo binago na 2 Corinthians 5:17, di ba? Ano ang sabi ng Biblia? Oy, makinig kayo. Ano ang sabi ng Biblia, mga kapatid? 2 Corinthians 5:17. O hindi alam. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, kapag tayo ay na kay Kristo, in means ikaw ay nakiisa kay Kristo. If anyone is in Christ, hindi out Christ, in Christ. If anyone is in Christ, he is a new creation. Nagbabago ang buhay. Naiiba ang takbo ng pamumuhay. Sabi ron, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone. Ang lumang buhay na papalitan ng bago. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Napapalitan ng bago. Yung dating bakla, nagiging tunay na lalaki. Yung dating tumboy, nagiging tunay na babae. At yung mahirap ay pinayayama at pinasasagana ng Panginoon. Yung mga pangit, pinagaganda ng Panginoon. Yung mga kuripot ay nagiging mapagkaloob. At yung mga mayayabang ay nagiging mga humble. Hindi na hambog. Amen? Yun po ang sabi ng banal na aklat. Makinig po kayo dito, kayo tumingin sa akin, mga nanay. Mamaya nyo na isulat yan kung ano-ano mga pinagsusulat nyo. Dito na po muna kayo makinig, okay? So, malapit na 20 minutes na lang. Okay. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? The disciple were filled with joy. Nang ipakita ni Jesus ang kanyang kamay at tagiliran, ano ang sabi ron? Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Tuwang-tuwa. Kayo ba tuwang-tuwa? Parang hindi. Mas natutuwa daw yung mga bata kapag nakita yung mascot ng Jollibee. Kapag nakita yung mascot ng Jollibee, tuwang-tuwa sila. Pero sabi ng Biblia, nang makita ng mga alagad si Jesus at makita yung kamay na butas at yung tagiliran na sinaksak ng sundalo, ng sibat, anong nangyari? Tuwang-tuwa ang mga alagad. Bakit? Sapagkat nasigurado nila ang pangako ni Kristo na siya'y muling mabubuhay pagkalipas ng 3 araw. Amen! Kaya po yun ang mahalaga. At ang sabi ron, Jesus reiterated His message of peace. Ipinaalala, pinatandaan sa kanila yung aral ni Kristo tungkol sa kapayapaan. Kapayapaan. Kailan dumarating sa atin ang kapayapaan? Kailan? Linggo? Dumating si Kristo linggo o ano? Dumarating ang kapayapaan sa atin kung nasa sa atin ang Holy Spirit, because the peace, kapayapaan ay bunga ng Espiritu Santo. Kaya kung wala ang Espiritu Santo sa puso natin, wala tayong kapayapaan. Pero kung nasa atin ang Espiritu Santo, may kapayapaan ka. Purihin ang Panginoon. Amen. At silang lahat ay inutusan ng Panginoon. They were commissioned by Christ. Ano ang sabi ng verse 21? Ito ang sabi niya, pagkatapos sila ay hiningahan niya. Ang hinga po ng Diyos, ang tawag po doon ay sa Greek word ruah. Sabi niyo ruah. R-U-A-H. Ruah. Ang ibig sabihin po ng ruah, the breath of God. Hininga ng Diyos na tumutukoy sa Espiritu Santo. Ang ruah, hininga ng Diyos, tumutukoy sa pangako. Ano yung pangako? The Holy Spirit. Isusugo niya
At ang sabi ng Acts 1:8, di ba? Ano sabi ng Acts 1:8? At tatanggap kayo ng kapangyarihan. You shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. At tatagapan niya kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayong lahat ay magiging mga saksi ko. Ha? Hindi po kayo magiging membro ng mga Jehovah's Witnesses o saksi ni Jehovah. Doon kinuha yung kanilang pangalan. Ha? Ang sabi ron, at tatanggap tayo ng kapangyarihan pagbabasa atin ng Espiritu Santo, Gawa, Kabanata 1, talata 8. Acts chapter 1 verse 8. Ha? Tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo, kayong lahat ay magiging mga saksi ko mula sa Jerusalem hanggang Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig, kasama ang Marikina. Bayan-bayan. Ha? Tanong, kailan nyo tinanggap yung Espiritu Santo? Ha? Kailan nyo tinanggap ang Espiritu Santo? Ha? When we were baptized, doon tayo binyagan. Bakit may kumpil? Bakit kinukumpilan? Confirmation. Kailan kinonfirm? Nung kay kinumpilan, mga edad 12 years old, pataas. Ha? Mababasa yon Acts chapter 19, pinapatungan ng kamay, at pagkatapos patungan ni Saint Paul, yung isang mananampalataya na nabautismuhan, bumaba sa kanyang Espiritu Santo, at silang lahat ay nagsalita ng iba't ibang wika na pangako ng Panginoon. Nung tayo po'y binyagan, nasa atin ay Holy Spirit. Nasa puso na natin. Kanya lang mga tao, ayaw nilang pahintulutan. Ayaw natin pahintulutan minsan yung Espiritu Santong kumilo sa ating buhay. Kaya mayroong charismatic renewal ang tawag doon. At pagdating doon sa baptism in the Holy Spirit, ibig sabihin ay nire-renew yung tayo na binyagan para mapangibabaw at makakilo sa atin ang Espiritu Santo. At pag kumilo sa atin ang Espiritu Santo, ano ang role niya sa buhay natin? Gabay, patnubay, nagtuturo, nagpapaalaala sa lahat ng bagay na itinuro sa atin ng Panginoong Jesus. Amen. Sa English po, ang pinaka ministry o kilos, gawa ng Espiritu Santo ay empowerment. Yung sabi ng Acts 1:8. Empowerment. Bibigyan tayo ng kapangyarihan. Diba? Sabi ron sa Mark chapter 16. From verse 15 to the following verses. Sabi ng Bible, Mark chapter 16 verse 15, silang lahat ng sumampalataya at nabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan, impyerno ang parusa, impyerno. Ngunit ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, makapagpapalaya sila ng mga demonyo. Magsasalita sila ng ibang wika, the gift of tongues. Dumampot man sila niya ng ahas, simbolo ni Satanas yung ahas. Uminom ng lason, ang lason kamandag ng ahas, kasalanan. Hindi niya sila maano. At sino man niya mapatungan ng kanilang kamay, ang mga may sakit ay gagaling. Ang mga may sakit ay gagaling. Ang mga may sakit ay gagaling. Ang tanong, ini-exercise ba natin? Ginagawa ba natin? Ako pag may nararamdaman, pinapatong ko agad yung kamay ko sa ulo ko. I rebuke whatever kind of sickness in Jesus Christ's name. Our authority and power is the name of Jesus. That there is power in the name of Jesus. May kapangyarihan ang pangalan ni Jesus. Takot ang demonyo kapag sinabi mong Jesus Christ. Amen? Kaya may mga taong ayaw kay Kristo dahil may demonyo. Amen? Pero pagdating ng panahon, ano sabi ng Biblia, Philippians chapter 2,
ang lahat ng tuhod, lahat ng labi, lahat ng tuhod niya ay luluhod, at lahat ng labi magsasabing si Kristo ang Panginoon at Diyos. Mapapahiya ang mga nagre-reject kay Jesus. Mapapahiya ang umaayaw kay Kristo pagdating ng huling panahon. Pero salamat sa Panginoon, tayo lumuluhod na kay Jesus. Noon pa man hanggang ngayon, at magpakailanman, ikaw pa rin, Jesus. Amen. Ayun ang pangako po ng Panginoon. Kaya mapalad po yung mga sumasampalataya kay Kristo. Kung mayroon man tayo mga kapatid, they were our, anong tawag doon? Your neighbor. Yung sabi ng second commandments ni God, kung ang unang commandment, love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Ang pangalawang utos ni God, and you must love your neighbor as yourself. Alin yung neighbor natin? Yung mga taong ayaw kay Jesus. Hindi natin yung kapatid, sapagkat ang kapatid po natin ay yung mga kapamilya natin, yung tumanggap kay Kristo. Sabi ng John chapter 1 verse 12, sila lamang nanalig sumampalataya kay Kristo ang binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Yun lang pumapalakpak na yun siguro ang nakakaunawa nun. Ulitin ko, John chapter 1 verse 12, 1:12. Hindi po lahat ng tao anak ng Diyos. Lahat tayo'y likha ng Diyos. Pero ang sabi ng Bible, paano nagiging mga anak ng Diyos? Sila lamang nanalig, sumampalataya, tumanggap kay Kristo, ang binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. At alam natin, ang mga anak ng Diyos ay nagmamahalan. Pero minsan yung neighbor natin, hindi nagmamahal sa atin. Kaya sabi ng Panginoon, and you must love your neighbor as yourself. Yung di nating kapatid at mga tinawag na neighbor o kapitbahay, alin yun? Yung mga hindi mananampalataya ni Kristo, they were our neighbor. We must love them. Mahalin din natin sila hanggang sa pagdating ng Panginoon, makakaisa natin sila at makakasama nating muli. Dahil sila naman ay mga nagsialis lamang at di nila tinanggap si Kristo. At ang sabi, ulitin ko sa inyo, at makakasama natin silang lahat, sabay-sabay tayo, magpakailanman, sabay-sabay. Ikaw pa rin, Jesus. Amen. Amen. At tandaan nyo po, pag hindi natin tinanggap si Kristo, Acts chapter 4 verse 12, na kay Kristo lang ang kaligtasan. Walang ibang pangalang binigay sa silong ng langit sa ikaliligtas ng marami. Hindi po tayo maililigtas ng ating samahan. Hindi po tayo maililigtas ng anumang itinatag ng taong samahan. Ang magliligtas lang sa atin ay si Kristong nangako na siya'y babalik, nangakong isusugo ang Espiritu Santo para tayo magtaglay ng kapangyarihan upang labanan ang lahat ng gawa ng dyablo at ng demonyo. Sapagkat ang demonyo nandito sa lupa. Amen. Wala na pong oras, tumayo na kayo. 8:30 lang nakalagay sa mission order natin. Tayo kayong lahat. Tayo kayong lahat. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako sa aking nagawang kasalanan mula po sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. At mula po ngayon, Panginoon Kristo, iniaalay ko po sa iyo ang aking buhay
ang aking buong pagkatao. At idideklara ko ngayon, Panginoong Jesus, ang iyong kabutihan, the goodness of God. Take 2, the goodness of God. Take 3, the goodness of God. Take 4, the goodness of God. Take 5 pa yata. Take 5, the goodness of God. Taas ba kamay? Deklara po natin. I love you, Lord. Amen. Yes, you'll never fail, Lord. Hallelujah. Yes, thank you, Lord. Oh, the moment that we wake up, Lord. Hallelujah. I will sing of the goodness of God. Taas ang mga kamay. I love you, Lord. Sabihin nyo. For your mercy never fails. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Amen. Moment that I wake up, I will sing of the goodness of God. Sabay-sabay. All my life you have been faithful. Sabay-sabay. And all my life you have been so good. In every breath that I am able, so I will sing of the goodness of God. Tayong lahat. All my life. Yes. And all my life you have been so good. In every breath that I am able, so I will sing of the goodness of God. Come on, come on. Woo! Yes. Yes, hallelujah. Your goodness, oh God. Amen. Yes. Yes, oh God. Hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, you are so faithful, God. In all my life you have been so good. In every breath that I am, so I will sing of the goodness of God. Yes, you are so faithful, God. So good. Yes, and I will sing of the goodness. So I will sing of the goodness. Raise up your hands. Let's pause for a while and let's feel the presence of God.
And I know and I do believe that He is here in our midst, doing something good in your life. May ginagawa siya sa ating buhay. May nangyayari sa buhay mo ngayon. Hinahaplos ka niya mula ulong at talampakan. Kung may sakit ka, receive Him in your life. Tanggapin mo siya sa buhay mo. Tanggapin mo ang kanyang pangako, the Holy Spirit. Receive. Tanggapin niyo siya at ang kagalingan ay mangyari sa ating buhay. Patungyan yung kamay sa ulo niyo. I pray, Lord, in the name of Jesus, what you've said in your word, Lord, sino mapapatungan ng mga kamay na ito ay gagaling at lalakas. At naniniwala ko, Panginoon, nakapatong ang kamay mo